So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga LGBTQ, mga bakla at saka mga tomboy, yung mga babae na gustong maging lalaki at saka yung mga lalaki na gustong mga babae at nakikipag shipping sa kapwa nila gender no dito. Ngayon, ano bang sinasabi dito sa kasulatan patungkol sa mga LGBTQ, sa mga tungkol ng mga ganitong klaseng mga tao? Dito kasi sa atin dito sa Pilipinas no. Sa Pilipinas lang tayo, hindi na natin doon sa kabila sa ibang bansa kasi ma-consider na 'yon. Dito kasi sa atin no, sa Pilipinas no, lalong dumarami ang mga ganitong klaseng tao, na mga bakla at saka sa mga tomboy. Alamin nyo, ano ba ang sinasabi ng kasulatan o ang utos ng Panginoon o ang salita ng Diyos mula sa simula, in the beginning? Ang sinabi doon sa kasulatan, ang tao ginawa ng Diyos babae at saka lalaki lamang. At dito mababasa mo sa sinabi ni Kristo, ang sumusubra niyan ay kay Satanas na. Ngayon, may sumusubra, nagiging bakla at saka tomboy. Kung ikaw, ginawa ka ng Diyos na isang lalaki, kailangan magiging lalaki ka kasi ang Diyos lalaki. Kung ikaw, babae ka, kailangan ikaw ay magiging babae ka talaga at hindi ka pwedeng magiging lalaki or magpakalalaki. Dito sa kasulatan, sinabi dito no, sa utos ng salita ng Diyos, utosan ng Diyos, sa Deuteronomy 22 verse 5, sinabi dito, ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sinumang gumagawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Tignan mo ang paligid ngayon. Ang mga babae nagsusuot ng mga panglalaki kasi nga yung mga tumboy. Ganun din ang mga lalaki gumagawa. Gusto kong malaman nyo, ang sinabi dito sa kasulatan, ang gumagawa nito kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Huwag niyong hayaan na ang Diyos ang magiging kaaway niyo dahil lamang sa di mapigilang tawag ng inyong laman. Gusto niyong sumiping sa inyong kapwa babae, kapwa lalaki. Ang lalaki makikipagtalik sa kanyang kapwa lalaki at saka babae sa kapwa babae. Ito ay kasuklam-suklam ng salita ng Panginoon. At sinabi dito sa kasulatan na ang gumagawa nito ay karumal-dumal, di ba? Kasuklam-suklam. At ang kabayaran nito, kamatayan sa impyerno. Dito sa Pilipinas, dumami at dumami yan ngayon, lalo na may isang tao na ginagamit si Satanas, isang entertainers, TV entertainers, nandiyan sa isang television. Ito ay ginagaya ng bawat tao at yung iba naman na i-encourage din na magiging katulad nila. Kasi nga yung iba kumikita ng pira, sumisikat or anuman man ang hilig nila. Yung iba naman naglaladlad kasi nga yung iba nga, yung mga tao na yun ang iniidulo nila is naglaladlad. Hindi nila alam na every time na ginagawa nila yan, impyerno talaga ang babagsakan. Isa itong malaking pagkakamali. Kung ikaw isang magulang, ganito ang inyong mga anak, i-encourage nyo through the word of God. Ipakita nyo at ipabasa nyo ang salita ng Panginoon na ito yung sinasabi. Kasi pag hindi nyo gagawin yan, babagsak yung mga anak nyo sa kamatayan. At kayo rin ang aani at sisingilin. Ang responsibility ng isang magulang sa kanilang mga anak ay hindi lamang na mapapaaral mo siya, mapapakain, mapapainom, mabihisan or anuman, kundi ang responsibility ng magulang is yung turuan niya ang kanyang mga anak na mamuhay sa kalooban ng Diyos. Yan ang isa sa responsibility ng isang magulang. Dito sa 1 Corinthians chapter 6 no, sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ano sinabi dito sa 1 Corinthians verse 9?
Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa babae o lalaki. Ito yung mga LGBTQ. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, pag sinabi ditong walang bahagi sa kaharian ng Diyos, ang nararapat sa mga ganito, ayon doon sa sinabi sa kasulatan, doon sa sulat ni Pablo kay Timoteo, nararapat sa kanila ay parusa. Yung impyerno ang patutunguhan ng bawat tao na sumusuway sa kalooban ng Diyos. Hindi ako ang nagsasabi niyan, kundi kung ano ang sinasabi sa kasulatan. At sinabi din dito sa Revelation, ang sinabi doon, their place is the lake of fire and brimstone. Asopre. Ang kanilang magiging bahagi or patutunguhan daw ay ang apoy ng impyerno at asopre. Yan ang magiging bahagi ng bawat tao na gumagawa ng ganito. Yung mga lalaki gusto magsuot ng pambabae at yung mga babae gusto magsuot ng mga LGBTQ. Tapos sinasabihan pa nila, lahat tayo, sabi pa nila, lahat tayo mahal ng Diyos. Paano ka magiging, ayun, sa bagay, lahat tayo minamahal ng Diyos, pero kung dito babasihan mo sa kasulatan, ang tao na gumagawa nito, kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. So mag-ingat po kayo. Baka hindi nyo alam na hawak pala kayo ni Satanas. Si Satanas, every time na proud kayo ng ganito or gumagawa kayo ng ganito, tuwang-tuwa yan. Proud na proud siya. Kasi kayo, followers niya, sumusunod kayo sa kanya at iniiwasan nyo kung ano ang sabi ng Panginoon. Kasi alam ni Satanas, hawak na kayo niya. Godless kayo. Kaya mag-ingat po tayo kasi ang mga salita ng Diyos banal. Ang Diyos, sinabi dito, God is love. And mababasa mo rin dito, God is also a consuming fire. Lalamon talaga siya. Siya ay tulad din ng isang apoy na lalamon. Kaya mag-ingat po kayo. Kasi galit ang Panginoon sa mga taong imoralidad. Sa mga taong sumusuway sa kanyang kagustuhan. Kasi alam niya, pag ang tao lumalayo o sumusuway sa kanya, ang tao na yan, hawak ni Satanas. At sumusunod ni Satanas. At kung ang tao sumusunod ni Satanas at hindi sa kanya, itatapon yan sa impyerno ayon mismo sa nakasulat dito sa Biblia. So mag-ingat po tayo. Kayong mga magulang, i-encourage niyo yung mga anak to read the Bible. Explain nyo at sabihin nyo ang katotohanan patungkol dito. Tulungan nyo ang anak nyo na makawala sa bitag ng kapangyarihan ng demonyo. Kasi baka pagdating ng araw, maimpyerno yan. Kawawa naman. So, isipan nyo po yun. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone. Amen.